Alright, so hello everyone. Magandang hapon. Buenas tardes. Desde Santa Cruz, Bolivia. So magandang hapon sa inyong lahat. Okay, so parang sa Pilipinas is madaling araw na. Alas 4 pa, alas 5 na. Anyway, ngayong araw na to pala is a little bit fresh. Yung makulimlim. So hindi siya mainit. Medyo malamig yung hangin. So, naisipan kong mag-video kasi maraming mga nagme-message sa akin. Actually, marami sila, yung mga kaibigan ko. Nagtataka sila kung bakit daw hindi ko na ginagamit yung apelyido ng asawa ko sa aking mga social media accounts. Okay, well anyway, since meron akong panahon ngayon, so sasagutin ko na lang itong katanungan na ito. Okay, anyway, bakit nga ba hindi ko na ginagamit yung apelyido ng asawa ko on my social media accounts? So actually, maraming dahilan kung bakit hindi ko na siya ginagamit. Some are personal reasons na siguro I cannot share with you as of this time, but maybe soon, okay, I can share it with you. But anyway, para na din ito sa mga Pilipina na nagbabalak na mag-asawa ng mga taga rito, okay, mga Pilipina, okay, na nagbabalak na mag-asawa ng mga taga rito. Para na rin ito sa inyong kaalaman. Okay, bago kayo mag-asawa ng mga taga rito o bago kayo magpakasal, may malaman din kayo kasi baka magulat kayo pagpunta nyo dito, ay ganun pala dito, hindi pala katulad sa atin sa Pilipinas. Oo, maraming ganun akong mga bagay nung pagkarating ko dito dahil kasi wala akong masyadong alam patungkol sa kanilang mga batas at mga kultura at mga tradisyon. Although meron tayong mga kultura at tradisyon na katulad sa atin sa Pilipinas, kasi itong bansang ito ay nasakop din naman ng mga Espanyol dati. Kaya nga dito sa kanila Spanish yung kanilang lingwahe, 'di ba? Kung sa Pilipinas, kapag ikinakasal tayong mga babae sa asawa nating mga lalaki, naging kaugalian na o naging parte na ng tradisyon natin na kapag tayo ay ikinasal, ay automatically chine-change natin yung apelyido natin or ginagamit natin yung apelyido natin ng ating mga asawang lalaki. Automatic na yan. Lalo na sa mga social media accounts, 'di ba, ginagamit natin kasi parang proud tayo na tayo ay isang asawa ng mga asawa nating mga lalaki. At syempre proud tayong gamitin 'yon, 'di ba? Pero may nakita akong isang video about that. I think sa TikTok 'yon, isang abogada or isang lawyer na yung content niya is about that, na okay lang ba daw or kinakailangan ba talaga na gamitin natin yung apelyido ng mga asawa nating lalaki kapag tayo ay ikinakasal, or anong mga options ang pwede natin gawin. Tapos sinabi niya doon na hindi naman kailangan na gamitin natin yung apelyido ng asawa natin kahit na tayo ay magpakasal sa kanila. Yun yung nakita ko. Depende na yun sa atin. Pwedeng hindi natin baguhin, pwede ring i-change natin, pero I think na parte na ng tradisyon natin sa Pilipinas na gamitin talaga yung apelyido ng mga asawa nating lalaki after we get married, 'di ba? So, yun yung ginawa ko right after I got married. Syempre, change ko yung apelyido ko and everything sa aking social media accounts gamit yung apelyido ng asawa ko. Okay. So, syempre alam yun ng asawa ko kasi nga friends nga kami, 'di ba, sa Facebook. Pero wala namang sinabi yung asawa ko sa akin na, "Uy, bawal 'yan" or "Wag mong gawin 'yan" or whatever. Wala siyang
Wala siyang sinabi sa akin na mga ganon. Wala siyang sinabi sa akin na yung batas nila dito ay hindi katulad sa atin or mga ganon. So, wala akong kaalam-alam dun kasi hindi niya naman ako sinita, hindi niya naman ako in-inform, hindi niya naman ako pinagbawalan or whatever. Okay. So, ngayon, syempre, nung papunta na kami dito, change ko yung aking apelyido only sa aking social media accounts. Pero lahat ng mga documents ko, hindi ko changed yun. I never changed it. Okay? Including my passports, my valid IDs, maiden name pa rin yung ginagamit ko doon. Okay? Kasi right after we got married, parang 1 week later, pumunta na kami dito. Okay? So, hindi na pwedeng i-change, ano? So, what happened was, nung pagpunta ko dito, everything was fine. Okay, wala ako naging problema, walang nagsabi sa akin na bawal yun, or iyan, or ang batas dito ay ganun and ganyan. Wala. So, I don't know anything about it. Until, meron kaming mga misunderstandings. And then, change ko yung apelyido ko back to my maiden name. Okay? So, hindi ko na siya ginagamit hanggang sa ngayon. So, yun yung dahilan. Pero mas may malalim na dahilan ba talaga kung bakit ko yung ginawa. And then, later on, may mga nakikita akong yung mga babae dito na mga Boliviana. Nakikita ko sa kanilang mga Facebook page na hindi nila ginagamit yung apelyido ng kanilang mga asawa. Okay? Hindi nila ginagamit. Yung ginagamit nila is apelyido pa rin nila nung sila ay dalaga pa. Okay? So, hindi naman ako nagtataka sa mga ganon. Sabi ko, baka gusto lang nilang gamitin. So, hindi ako nagtanong. Tapos, yung iba naman is gumagamit, pero ginagamit nila, pero may de. Parang, kung ang apelyido mo ay, sabihin na natin, kung apelyido mo ay Gonzales, tapos yung apelyido ng asawa mo is Morales, so kumbaga, ikaw ay magiging, for example, yung pangalan mo is Juana, Gonzales, single name. Tapos yung apelyido ng asawa mo is Morales. So kumbaga, pagkadating mo dito, pwede mong gamitin yung pangalan mo, Juana de Morales. Ganon. May de. Ibig sabihin nun, ibig sabihin nun is off. Okay? So kumbaga, si Juana ay asawa ni Senyor Morales. Yung parang ganon. O ganon dito dahil. May de yung mga apelyido. Pag gusto mong gamitin siya. Pero actually sa mga dokumento dito, ito ay karanasan ng isang Pilipina. Okay. May isang Pilipina akong kilala dito na ikinasal sa Pilipinas. Ngayon, after niyang ikasal sa Pilipinas, ginamit niya yung apelyido ng kanyang asawang lalaki. Doon sa passport, 'di ba? Kasi ganun nga yung nakaugalian natin. Ngayon pagpunta niya dito, pag-process niya doon sa mga dokumento niya sa kanyang legalization of residency dito, yun yung naging problema niya. Kasi dito, ang ginagamit talaga ng mga dokumento once you wanted to stay here legally is yung passport mo. Ngayon, doon sa passport niya, ginamit niya man yung apelyido ng kanyang asawa. Dito, lahat ng mga dokumentong ginagamit mo talagang based on, or is talagang yung ikaw ay single pa. Parang ganun. Yung passport mo, dapat, hindi mo talaga i-change sa apelyido mo. Kung ikaw ay may planong manirahan dito, dapat single pa rin yung gamitin mo. Yung maiden name mo pa rin yung gamitin mo. Huwag mo talaga siyang i-change sa apelyido ng inyong mapapangasawa. Kasi magiging problema talaga yan.
pagdating nyo dito, mahihirapan talaga kayong mag-process niyan. Kasi dito talaga, yung passport, ang pinaka-importanting dokumento nyo. Parang proof ba na ikaw talaga yun. Okay? Ikaw talaga yun, taong iyon. Hindi yung married na apelyido mo or pangalan mo na. Yung parang ganon. So, yun yung pinaka-importante talagang bagay na dapat nyong malaman kapag kayo ay gustong or nagplanong magpakasal ng isang taga rito. Dapat nyo talaga yung malaman. Okay? So, aside from that, okay, sabihin ko na nga para hindi na nga kayo malito. Okay. So, nung pagkarating ko dito, hindi ko nga alam, diba, na ganun pala. So, wala namang nagsabi sa akin. Hindi naman ako sinita ng asawa ko. Kasi, wala namang problema siguro sa kanya. Ngayon, nung nakatanggap na ng maraming pera yung biyenan ko. Nung natanggap na niya yung kanyang share ng ari-arian ng kanyang nanay, doon na nagsimula lahat, Doon na nagsimulang nagpaparinig yung biyenan ko na ipapangalan ko lang sa inyo. Gumaganon siya sa kanyang anak Ipapangalan ko lang sa iyo yung itong bahay na to, itong mga ari-arian ko, kung i-change mo yung apelyido mo sa apelyido ko, bla bla bla. Kasi ginamit ko yung apelyido ng asawa ko, So, akala niya siguro na magmamana ako or may matatanggap ako na pera dahil ginamit ko yung apelyido ng asawa ko. So, yun talaga yung rason. And after nung palagi kong paulit-ulit niyang sinasabi yung pinaparinig niya sa akin, one day, sabi ko, i-change ko nga ito ng apelyido ko. After nun, wala na, hindi na siya nagpaparinig tungkol sa mga ari-arian niya, saan niya ipapamana, mga ganun, wala na, So, siguro natakot siya, kasi hindi niya alam yung batas natin sa Pilipinas siguro. So, natakot siya, meron siyang mga pamangkin na mga abogada, doon palagi niyang kinukonsulta. Naririnig ko man siya dati. Kinukonsulta niya kung anong mangyayari, ganun. So, sabi ko, okay, i-change ko na lang to para walang maging problema, At saka, aside from that, hindi naman ako pumunta dito, para sa kanilang yaman, para sa kanilang pera. So, anong mapapala ko kung pera-pera lang din naman yung habol ko, Wala akong mapapala kasi hindi naman mayaman yung asawa ko. To tell you honestly. Hindi sila mayaman nung pagdating ko dito. Wala silang pera. Yung biyenan ko, to tell you honestly, walang-wala yan siya nung pagdating namin dito. Hindi ganun yung pamumuhay nila. Sa totoo lang. Humihiram pa nga niyan ng pera sa akin dati. Just to tell you the truth, humihiram pa yan ng pera sa akin dati. Kasi may tindahan yan siya, diba? May pumupunta doon para magbenta ng mga kung ano-ano, tapos ibabayad niya. So, humihiram niya ng pera sa akin. Tapos, sinasabi pa sa akin, pera mo ba to o pera ito ng anak ko? Yung mga ganong bagay. So, hindi ko na nga sinasabi yan sa asawa ko kasi alam kong magagalit siya. So, ganon. Yung mga ganong bagay. So, yun lang naman. Pero kung hindi ko pera, hindi ako makikipag-away dyan, Uy, hindi talaga ako makikipag-away dyan. Sabihin ko na lang talaga, sa'yo na yan. Sa'yo na yung buong buo. Ayaw ko talagang tumanggap na kahit na Ganon talaga ako. Ayaw kong makikipag-away sa ganyang klaseng mga bagay. So, yun lang naman. So, yun yung kasagutan kung bakit hindi ko na ginagamit yung apelyido ng aking asawa. Yun yung mga dahilan. At saka yun yung dapat nyo ring malaman para sa inyo na nagbabalak na magpakasal sa taga rito, So, yun lang. So, kung meron pa kayong mga katanungan, you can freely ask me, you can freely message me dito sa aking YouTube channel. And as much as I can, I will try to answer those questions, Okay, so yun lang naman. Hanggang sa muli. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. See you next time. Adios!